The wait is over. So, what I have here is the DJI FPV Controller 3, which is matagal ko nang inaantay, and today mag-unbox tayo. Sareng! So, simulan na natin. And nabili ko rin pala to. Nabili ng nanay ko, ng tatay ko, sa kaibigan. Pero ano siya, like reseller. I only got it for 7,200 pesos. And sealed siya, and yan. Walang ano talaga yan. So, tara, simulan na natin. Buksan na natin to. Let's see what's inside. And umorder na rin ako ng ano nito. Tawag ito? Yung parang silicone case. Okay. Yan. Ito laman niya. Controller lang mismo. Ooh. Nakuha ko rin kasi ito, Rush, kaya 7.3 lang. Pero, yan yung controller. Set up na din natin siya. So, you can see, sealed siya. Ano to? Kagandahan dito sa controller na to is, pwede mo siyang i-connect sa... ano to? Ito yung pang-adjust sa likod. Ang kagandahan sa controller dito is, pwede mo siyang i-connect sa PC or sa cellphone. Ayan, may kasamang silica gel. Pwede mo siyang i-connect sa PC. Tapos, pwede kang maglaro doon. Like simulator. Ayan. So na natin. So, yun. Grabe, oh. Tagal ko itong inaantay. Months. Yun. Grabe, ang ganda. So, di ko siya matetesting ngayon sa drone ko kasi gabi na. Testing natin siya bukas. Sa ngayon, i-try natin siya sa simulator. Pero first, muna natin, i-setup muna natin. So here, ang gagawin natin is, wait lang, ilagay muna natin to stick niya. Ang gagawin muna natin, i-setup natin siya. Aalisin natin yung parang, tension sa tatawag, and spring. Yan, kasi pag manual, syempre, di ba, dapat nakaganon yung throttle. So ayun muna gawin natin, pero ilagay muna natin sa pogi. Madali lang siya actually. Papakita ko rin sa inyo kung paano siya i-setup. So, para sa mga nagbabalak dyan na bumili ng controller 3, ito, papakita ko sa inyo. Completely, complete setup. So, nalagay na natin. And naalala nyo sa box kanina, may kasama siyang Allen. Ayan. Kunin nyo lang. Tapos, buksan din natin to. Ano to? Yun. So, after nyan, ito na yung Allen. Sa likod niya, may dalawa yan. Dalawang parang cover. So, syempre yung sa kaliwa, dito yung aalisin natin. Kasi dito yung papalitan natin. So, which is ito. So, pwede mo siyang kuko lang gamit mo. Ako kaya ko yata kuko eh. Wait lang. Yun. Kaya ng kuko. Pero, pwede ka rin gumamit ng tsara or flat screwdriver. Pero ako kaya ko lang. So, ang papalitan natin dito is ano pala natin dito? May sisikipan kasi tayo. Ang sisikipan natin is yung F1 and F2. Ang F2, siya yung parang spring. So, tingnan nyo. Springy siya, di ba? Ayan. Ang F2 ang nun. Kumbaga, sisikipan natin para mawala yung spring niya. And dito naman is yung sa tension. So, tingnan mo. Ayan. Siya yung parang, hindi sa spring. Kumbaga, siya yung tension. So, papakita ko na lang sa inyo. First is, unahin natin yung F2. Nalagay lang natin to. Wait lang, ayusin natin. Pasok natin dyan. Then, sikipan natin. Make sure na nakapasok siya sa butas. And, yan. Papasok na. Sikipan natin. Mararamdaman nyo naman eh. Makikita nyo yan kung enough na yung sikip. Yan natin. Meron pa rin. Ayan o. Pero nagbabawas na siya o. Makikita nyo naman yung difference yung kanina. Compare natin mamaya. So, ayan. Sikipan pa natin siya. Sikipan nyo lang. Mararamdaman nyo rin yan kung enough na yung sikip. Makikita nyo sa spring. Tingnan ulit natin. Ayan na, okay na.
Wala na siyang spring. Pero parang sobra. So, okay na siguro to. Pero medyo luwagan natin. Ayun. Ayan. Next is yung F1, which is yung tension niya. Ayun. Naman tayo sa F1. Sikipan lang din natin siya. Clockwise. Para sumikip. Pakikiramdaman nyo lang. Ayan, tingnan natin. Okay, so, ayan na. So, yung tension, ayan o. Mahirap na siyang itaas o. Ayan, ibaba. So, ibig sabihin, sobrang ko yung tension. So, luluwagan natin. Kasi dapat, lang siya, loose. Para di tayo mahirapan. Pero depende naman yun sa inyo. Pero para sa akin, mas gusto ko yung loose lang. So, counterclockwise. Ayan. Ayan. Pakikiramdaman nyo na lang. Para sa akin, onti pa. Kasi masyado to. Medyo luwag. Sikip. Medyo sikip. Ayun. So for me, ito okay na tong setting na to. So now, dahil gabi na hindi tayo makapagpalipad, let's try sa computer natin siya testing. Sa simulator muna. And pwede rin siya sa cellphone. Mamaya ipapakita ko sa inyo. But first sa computer muna. Balik lang natin to. Gandang hirap ibalik. Uy, hindi ko na mabalik. Isin natin. Baka may hindi nakapasok. Yung. Wait lang. Ano ba yan? Hindi makapasok. Yan, make sure nyo lang na nakapasok lahat sa butas. Pero bakit ayaw? Wait lang. Ayaw pumasok dito. Bakit? Ayun! So yan, complete na. Yan, okay na rin. So let's try. So guys, itong dinadownload ko is, FPV Skydive. So, ito yung gagamitin natin. And also, kailangan nyo rin pala ng kailangan nyo rin ng USB to Type-C. Kasi, ayun yung i-connect nyo sa controller. So, meron ako dito. Ayan, dito nyo siya i-connect. Ito. Type-C. Diyan nyo siya i-connect. Tapos, kailangan nyo rin yatang i-on. Hindi ko pa sure, pero tingnan natin. And kailangan nyo siyang i-connect kung sa PC kayo. I-connect nyo lang naman dito sa likod. Dito. Connect nyo lang dyan. Hanap lang kayo. Ayan, dito ko i-connect. Yan. So, pag naka-connect na, pwede nyo nang i-connect yan sa controller. So, ayan. Connect na natin. Tapos, on na natin. Ayan. So, naka-on na. So, antayin na natin mag-download tong FPV Skydive. Pero, pwede din siya sa ano mo ito sabihin? Pwede siya sa cellphone. So, ang kailangan nyo lang is USB to Type-C din. Tapos, ito, ipapakita ko na lang sa inyo. So, ayan. Para makonect nyo siya sa cellphone, kailangan nyo pumunta sa settings. So, pupunta kayo dito sa, isi-search nyo is OTG. Ayan. Diba? OTG and OTG connection. So, ayan. Ito siya. Ayan. I-on nyo lang yan. Tapos pag na-on nyo yan, ito yung gamit ko. FPV Skydive Simulator. FPV Real Skydive Simulator. So, ito siya sa Play Store. Ito. FPV. Yan, Drone Simulator. Hanapin nyo lang. Ito siya. Ayan. Feel FPV Drone FPV Simulator. And pag na-install nyo yan, madali na lang siyang i-setup. Mag-search na lang kayo. Or, gagawa rin ako ng tutorial para i-setup. Kasi may gagawin pa siya. Kumbaga may process pa siya para ma-setup nyo yung mga rates. And configure mo pa. So, ayun. Antayin na natin to. Sana yung